Hello mga Katden lovers and followers! Is it true na si Mr. Alden Richards ay may palabubo at mayroon pang pa-red flowers kay Catherine? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood, pagtitiwala at palagiang pagbibigay ng komento sa lahat ng ating mga updates. At ngayong araw ay another blessing ang inilabas po ni Miss Catherine Bernardo for his or her new TBC dahil may bago na naman pong produkto na nagtiwala kay Miss Catherine kung saan ay isang rubber shoes naman ito. Ayan, so mga classy rubber shoes yan na makikita natin sa market, sa mga SM malls meron na po siya. At the same time, nagtrending din po yung kanila pong ginawang video na ilan sa mga paayuda, no, kung saan parang ang kanila pong challenge is imitating one another's challenge. Yung kinukwento po nila dito kung ano po yung kung paano po sila kumilos, kung paano yung gawin nila no nasa Canada pa sila at hanggang sa ngayon. So nakita natin na talagang kabisado nilang isa't isa sa kanilang mga ikinukwento, no. At ito po ngayon ay talagang nag-garner na rin po siya ng napakaraming views sa lahat ng social media platform dahil marami na rin pong mga fan ni Miss Catherine ang talagang nag-post ng kanila pong nasabing mga videos na ito. Nakakatawa lang kasi talagang araw-araw ata wala pong humpay ang pagbibigay po nila ng mga paayuda dito po sa mga Katden lovers and Katden followers. It only shows sa talagang sobrang ingay ng kanilang pangalan sa social media kahit may isa pong collab team ngayon, si Mr. Alden, na talagang parang umiiksena, no, pero hindi talaga siya bet ng marami. Pero alam niyo po ba na mas nakakatuwa kasi usap-usapan din ang kapopost lang ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG account ang kanya pong isa sa pinaka-latest na collection ng labubu. Meron po siyang labubu na napakaliit, meron din po siyang labubu na pang keychain at napakalaking labubu. Aside from that ay pinag-uusapan din yung red roses. So para lang po sa clarification, kasi hinihinala kasi ng mga Katden na nanggaling daw ito kay Alden. Kasi ito po yung picture niya at ito naman po yung nangyari kasi kahapon po meron siyang event sa Great Taste White, kung isa sa mga ini-endorse ni Miss Catherine, at pumunta siya doon para po parang meron silang event. At after the event, ito pong organizer ay nagbigay sa kanya ng isang bouquet of red roses. 'Di ba dati parang iconic po kay Miss Catherine na kapag nagkakaroon sila ng mga event, laging binibigay sa kanya sunflower. Pero dahil po doon sa ginawa ni Tisoy, na binigyan siya ng bouquet of red roses, puro red roses na and pink roses ang nare-receive niya every time na nagkakaroon sila ng event. Parang dinrap na po yung iconic na sunflower, no. Pero ito na yung labubu naman, for clarification, kasi si Mama Ten meron po siyang ipinost sa kanyang IG story na parang nagbebenta po siya ng mga malalaking toy collection na ito ng labubu at hindi lang natin alam kung ito ba ibinili ni Miss Catherine para dito kay Mama Ten or binili ni Alden para sa kanya. Pwede po kasi yun, either of the two Pero sa nakikita natin, syempre may kakayanan din naman si Miss Catherine na gawin yun sa sarili niya dahil sa milyon-milyong kinikita niya sa isang TBC pa lang, 35 million. Isang labubu po ay nagkakahalaga ng almost nasa nasa 30 plus to 50,000 yan. Parang inihihilera na rin kasi ito sa mga collections ng ilan sa mga celebrities at isa si Miss Catherine Bernardo sa mga nagko-collect ngayon kasi usong-uso talaga siya. Una na pong nakita tong labubu na to sa isa sa pinakasikat na Korean K-pop, no, na si Liza ba yun or Lisa? Hindi kasi ako mahilig sa mga Korean pop singers pero doon po siya nagsimula. Parang nakita siya bilang isa sa mga keychain and ito na medyo
ipinasok na rin sa Pilipinas at ilang mga celebrity nga talagang lokong-loko dito sa labubo na to. At yan yung ilan sa pinag-uusapan ngayon sa social media. Para lang sa clarification natin, yung red roses, kahit man gustuin natin na nanggaling yan kay Mr. Alden, pero natuto na rin yung mga nagbibigay kay Miss Catherine dahil kay Alden, bouquet of roses na binibigay, hindi na sunflower. And yung labubo, possible na kay mamatay naman niya binili or pinabili niya or whatever, kasi wala namang caption kung sino talaga yung nagbigay, or pwedeng binili niya yon sa personal niyang money. So anyways, maraming salamat po. And for now, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo para naman sa ating latest updates. Unahin natin si A. Sabi niya, I don't think sabaw si Alden. He is in fact the person based sa nakikita ko online. Maybe, wala lang maisip si Kat that time. Hindi deep sumagot si Kat sa mga tanong before. Palagay ko nga influence si Tisoy, or maybe dahil nag-grow siya dahil sa mga naranasan niya. Actually, si Miss Catherine po, full of wisdom din kasi siya kapag po sumasagot siya sa mga question na. Yun po ay point of view ko, yun yung opinion ko. Base po sa mga napanood kong interview niya sa kanyang mga past interview, masasabi kong medyo malalim talaga siya. So, sabi ni Mr. Francis, sabi niya, for me, naughty joke nga yun kay Alden. Siguro pag nag-uusap sila, may joke at playing something lambing kay Kat. Yun para sa akin. Yung bang tipong biruan na may asaran at kulitan sila, which is nakaka-inlove naman pag ganun. It is a form of being sweet to each other. Wala lang yun, parang nasabi niya lang, pero wala naman bad meaning. Kulitan word lang nila. Very true. Kasi sinisensationalize lang talaga ng mga bashers at ilang mga vloggers na parang hindi raw magugustuhan dahil sabaw, sabi daw ni Miss Catherine. Sos, sabi ni Tatalino Be Life, mali kasi pagkakaintindi nila. Ang tanong kasi ni Boy, sa mga bagay na kiniinisan mo kay Alden, ang sagot is kapag sabaw kausap. Hindi naman tinanong kung sa mga bagay bakit di mo magugustuhan. Ito okay to matalino talaga siya. Alam niyang i-analyze at alam niya rin yung pagkakaiba nung yung tanong, no? Bakit di mo magugustuhan si Alden? Wala namang ganyan na tanong. Syempre, may mga oras na nagbibiruan kaya minsan sabaw kong sumagot. Lalo na ako ganun din. Kapag gusto ko mang asar, ganun din ang mga sagot ko. Tama naman po itong si Tatalino Be Life. Magkaiba naman kasi yung yung ayaw mo at sa bakit hindi mo magugustuhan, 'di ba? Sabi ni Mr. Bon Francis, ay nako, speaking of sabaw, kung nagustuhan ni Kat si Daniel na walang kasabaw-sabaw sa mga interview niya, ano pa kung si Alden na smart at may sense kung sumagot sa mga interview, very handsome and secure sa buhay. Very true. Sabi ni Miss Josephina Resma, Miss Dars, I'm Catherine loyalist. Ngayon pati na si Alden, they are both a good person. Yan. So, eto, hindi ko naman pinagtatanggol si Daniel, pero may mga interview rin naman siya na may mapupulot ka. Kaso nga lang, yung mga words of wisdom na lumabas sa kanya kapag tinatanong is about the relationship, hindi niya naman na isabuhay. Yun lang talaga yun. Parang maganda lang yung sinabi niya, pero hindi po talaga yun yung nangyari, no? So, sabi ni Miss Marites Ferrer, hi Miss Dar Eds, ang video in 3 weeks yan, yung nagpunta si Kat sa GMA at nag-shoot sa Family Feud, October 3 pa yan. Ang video, kaya sagot ni Kat kahapon, October 2 pa siya ready. At sa Vista Mall, October 5, nag-dinner sila sa Conchas with Bernardos and Paul Carson. October 6, nilabas ni Mami Min ang video nila. Nagpasalamat. Thank you Tita Kat and Tito Tisoy. Alam niyo po, totoo yan kasi di ba katulad ng inilabas ko sa inyo, yung in-investigate natin yung patungkol dito sa bagay na ito, and makikita natin na talagang meron na talaga talagang October pa lang, first small tour pa lang nila, nakita na natin. Sabi ni Miss Norma Franciscus, napanood ko ang pastok ngayon October 29, si Sanya at Bianca ang guest. Pag tinatanong kay Sanya si Alden, feeling ni Sanya na sila ni Alden. Kilig na kilig, halatang na dead siya kay Alden. Nakakasiwa ang sagot niya. Parang di niya napanood ang mga interview ni Kat din. Ay nako, very true. Mamaya pag-uusapan natin to, yan, patungkol po dyan sa issue na yan kasi pinag-uusapan yan ngayon at parang nasisilip tuloy itong si Miss Catherine patungkol, si Mr. Alden patungkol dyan. Sabi ni Miss Annabel Garde, yes Miss Darreds, magdiwang sal na lahat ng Kat din, ready na si Kat at all out na, kaya sa mga susunod na makikita natin sila, makikita na natin kung paano sila mag-loving. About naman sa sabaw na yan, alam naman natin kung gaano kakulit si Kat at very energetic, kaya siguro pag pagod at
napuyat si Alden, di magkasabay sa kulitan, kaya sabaw yun kay Kat. Pero alam naman natin kung gaano kagaling at ka-smart pag sumagot sa mga tanong sa interview si Tisoy. Sa tingin ko, napupugyan talaga si Kat kay Alden kahit di ayos ang hair. Yun lang ang nasabi niya, thanks and God bless to all Kat din. True. Diba? Makikita mo naman sa mga sagot niya na parang, kasi parang, kaya nga pasto, kailangan mabilis ka mag-isip, diba? Kailangan mabilis din yung sagot mo. Hindi pa pwedeng, papatay-patay ka sa sagot. Kaya, yun yung mga unang nag-register sa utak ni Miss Catherine. Kaya, yun yung mga sinagot niya. Pero, it doesn't mean hindi naman gwapo si Alden, diba? Nakita naman natin yung kanyang, pagpupursige, pag-aalaga sa kanyang katawan, diba? Nakita natin lahat yun. Sabi ni Ma'am si Daisy, hello Miss Dars, isa ako sa mga nanood ng Fast Talk with Boy Abunda. I love the way she answered, napaka-straightforward niya. She's very smart and empowered woman. Di na siya takot sa mga nakarang interview niya, galing niya sumagot, matured na siya and happy for her. Dahil naging strong siya at naka-move on na. Of course, andyan si Alden, nakatulong siya kay niya, tigit sa lahat ng ang family niya at ganun din sa mga true friends niya. She's ready to love but the truth in love na kay Soiti. Sabaw kasi si Alden kumpara sa ulam. Kahit sabaw lang yan, ulam na yan. Andyan na ang lahat ng sustansya. Di ka na makakahanap pa kasi kahit sabaw busog ka na. O diba? Kahit pa negatibo yan sa mga bashers, kaya pa rin natin yan na i-transpose into a positive one. Ganyan na mga Kat din. Kasi dapat talaga positive lang eh. Kaso nga lang parang ginagawa nilang issue yun para sa lahat ng mga bashers ng Kat din. Yung talagang pinaninindigan nila na ang magiging endgame is yung past relationship. Base nga sa interview, wala na pong kapag-apag-asa na bumalik pa si Miss Catherine. Kasi dun pa lang sa mga sagot niya, tinuldukan niya na lahat. 'Di ba? Kumbaga parang pass is pass na talaga sa kanya. So parang kinlose book niya na po yung 11 years of relationship niya dati. Sabi ni Ma'am si Ruth Tanyag, hello Miss Starets, magandang buhay. Napanood ko yung interview ni Attorney Kat sa Fast Talk with Boy Abunda. She's so intelligent and genuine at kitang-kita ko mo na sa aura niya ay talagang she's finally healed and move on. She can answer all the question without tears. Kat is very humble and brave enough to talk about her past relationship with no regrets. And when Boy Abunda asked about the forgiveness, she said na pinatawad mo na niya sarili niya at saka siya nagpatawad. At ang isa sa napakagandang sinabi kung ano ang may papayo niya sa future na magiging anak niya. Kat said, don't use your pain as a reason to hurt others. Yan po yung sinabi niya exactly eh. And you can never go wrong with kindness. At syempre Miss Dareds, yung sa mga portion na let's do fast talk, ang tanong ni Boy Abunda, ano ang pinakaiinisan niya kay Alden? Sinagot niya ng kapag kausap parang siyang sabaw na misinterpret or sadyang ginagamit ngayon ng mga bashers na vloggers against kay Alden. Kahit na sino naman Mr. kapag sobrang pagod ka na, 'di ba? Totoo naman na o kapag siguro nag-iinisan sila, nawawala sa sarili si Alden, na hindi ibig sabihin ay walang laman ang utak ni Alden. We all know that Alden is very intelligent man at may sense lahat ng sinasabi niya at yan ang isang nagustuhan ni Kat sa kanya. The other question na nakakilig Miss Dar is kailan ka nakagwapuhan kay Alden? Sagot ni Kat, kapag nakaayos ang buhok niya. Yun. So ilan yan sa mga sa mga questions na talagang binasabi ni Mr. Boy at very talagang natandaan po ng maraming mga viewers po yun. Alam niyo po 30 minutes lang yung itinagal ng interview, pero ngayon pag pinuntahan niyo po almost millions na siya in one day pa lang. Pero yung kay Miss Sanya Lopez kahapon po nasa 1,000 pa lang na views. Ibig sabihin talagang hindi interesado ang tao sa kanya. Sabi pa, kapag daw inaayos ang buhok, malinis, kaya pala si Tisoy, every time na lagi ko yung magkasama ni Attorney, ayos ka ng ayos ang buhok mo. And finally, yung pinakihintay ng lahat na tanong kung ready na ba siyang magmahal ulit. She happily said yes. Kahapon pa. Wala na Miss Eds, sinuldo ka na ni Kat, panalo na si client Tisoy niya sa case close. Kat is a kind of a girl that is worth to be loved and valued. A very intelligent woman deserve an intelligent man. And that is Alden Tisoy Richards. May palaging yes, masaya na ang Kat Den fans. Thank you very much, Mr. Eds.
Thank you very much Miss Dared sa patuloy na pag-support at panalangin natin sa Katden na sana ay sila na till the end. Wish granted mga Katden. Yehey! Ayan. So ito po yung ilan sa mga komento po ni Ma'am Shirut Tanyag. Alam mo pag nagkomento talaga yan si Ma'am Shirut, sobrang haba. Pero matutuwa ka naman kasi talagang super effort siya sa pagbibigay ng kanyang saloobin patungkol dito, no. Sabi ni Mr. Christian, learning experience ni Kat yung past 11 years relationship niya. Ang sabi niya na wag mong gawing dahilan na manakit ng iba dahil may nanakit sa'yo. Ang sabi pa niya, una niya nang pinatawad ang kanyang sarili bago pinatawad ang ibang tao. Thanks ulit Ma'am Dared sa pag-update sa Kat din. Yan. So yun yung isa sa pinaka nagustuhan ko. Pero alam mo, tingnan nyo, nung sinabi ni Catherine na pinatawad niya na muna yung sarili niya bago siya nagpatawad ng ibang tao. Mga parang ibang tao na talaga yung tingin niya kay Mr. Daniel. Wala na talaga as in, parang totally healed and totally forget, no? Pinorget niya na talaga totally yung dati niyang kasama, di ba? At pero, it doesn't mean na ano niya yon na parang pinagsisihan niya, di ba? Sabi po ni Miss Rowena Flavier, yan, habang ini-interview si Kat Sparkle ang mga eyes niya, in love talaga kay Alden. Well, they are the same feelings. And sabi ni Mr. Ireneo, ang ganda ni Catherine, iba siya ngayon. In love na at ang galing sumagot. Very feminine, laging lady, mabait, patient, smart lady. God bless your channel, Miss Dareds. Thank you so much sa inyo pong komento. And for the last, sabi ni Miss Mamshi Virgie Pamposa, hi Ma'am Dars, thanks again for the update for Kat din. Yes, we're very happy ko kay Miss Kat. Grabe ang galing ng sagot niya. Beauty and brain siya hanggang ngayon. Trending pa sa pastok. Miss Kat, yan ang attorney and ideal women in society. Kaya sabaw Ma'am Dars, it's business talk with Mr. Alden. God bless everyone.